Good morning! Thank you Lord for another day. Susubukan nating magtatagalog ngayon kasi po may nag-request para daw maintindihan nila. Kaya pagpasensyahan niyo na ang aking pagtatagalog ha. So maaga nga kaming nagising ng aking asawa habang ang mga bata ay tulog pa. At maaga rin akong nagutom kaya nga sinabi ko sa aking asawa na magluto na kaagad. Hindi kasi pwede akong magutom kasi nga sasakit ang tiyan ko. Habang abala nga siya sa pagluluto ay ako naman ay nag-iensayo. Light exercise lang naman ang ginagawa ko dahil hindi ko pa masyadong naigagalaw ang aking mga paa. So yan nga po, limited lang po ang aking pag-iensayo. Pagkatapos ko ngang mag-ensayo ay tinulungan ko lang ang aking asawa sa paghahanda nitong gulay para matapos kaagad at nang makakain na nga. Sa mga oras na nga ito ay gutom na talaga ako. Hindi talaga maiiwasan na malilipasan tayo ng gutom lalong-lalo na pag madaling araw. At nagpapasalamat din ako kasi may mga gulay na tanim ang aking asawa sa bakuran at ang aking papa. Mahilig kasi kami sa gulay. Lalong-lalo na si Papa dahil mapili na nga siya sa pagkain ngayon habang tumatanda. Ganyan siguro pag tumatanda, no, mapili na sa pagkain. At ang nakakaganda pa nito ay libre mo lang itong makukuha sa iyong bakuran at sure ka pa na healthy pa at organic. Kaya mas maigi talaga na may sarili tayong tanim sa ating bakuran. Pero hindi talaga maiiwasan na maghihingi rin kami ng gulay sa aming kapitbahay na kapatid ni Papa dahil minsan ay nauubusan din kami ng lulutuing gulay. At nang maluto na nga ang gulay ay kaagad na akong kumain at pagkatapos kumain ay lumabas saglit ako upang tingnan kung umuulan ba sa labas at nakita ko nga ang aking isang pamangkin na maliligo na para pag-asikaso sa kanyang pag-aaral. At ito nga ang sinasabi kong tanim ng aking papa at ng aking asawa. Maliit nga lang pero nakakatulong din. Pagkatapos mag-agahan at maasikaso ang mga bata, ay kaagad na kaming pumunta sa San Miguel Hospital para makapag-lab test na. Mabuti na lang at hindi busy si Pastor Levy, kaya siya ang nasakyan natin papunta rito. Madalas kasi ay yung kasamahan namin sa church na si Daddy Alan yung maghahatid sa amin dito. Pero nga dahil busy siya at tamang-tama rin na walang lakad si Pastor kaya siya ang naghahatid sa atin dito ngayon. Mahirap kasi pag nakamotor lang kasi hindi ko pa masyado naiangat yung isa kong paa. Kaya thank you Pastor at Daddy Alan sa palaging pagsusuporta po sa amin, sa palaging paghatid sundo po sa amin habang nagla-lab test ako. Pagkarating nga dito ay kaagad naman akong kinunan ng dugo at mahigit 30 minutes din ang pag-aantay bago mo makuha yung results mo. Kailangan kasi bago kay chemo ay may pakita kang lab test results mo para malaman ng doktor mo kung ano yung tamang diet mo at kung ano ang tamang gamot na ibibigay sa'yo habang nagkikemo ka or yung dosage ng chemo mo. Dito nga namin naisipan sa public hospital magpa-lab kasi nga mas nakakamura tayo dito compare dun sa private hospital na kinikemohan natin. Pricey nga sila medyo dun. At base nga sa lab results ko, bumababa yung SGPT level ko pero tumataas naman yung creatinine level ko kasi nga marami akong meds na iniinom at saka hindi ako lalong umiinom ng tubig kaya siguro tumataas yung creatinine level ko. Kaya tuloy nag-aalala ako. Ang dami talagang alalahanin kapag nagkikemo ka. Kaya kayo dyan, ingatan yung mga katawan niyo ha. Kinagabihan nga ay may natirang dilis yung asawa ko galing sa paglalako. Ito na lang yung natitirang isda niya. Kaya tinutusan niya ang aking pamangkin at ang aking panganay na anak na linisin ito para iulam namin kinabukasan. At nag-request naman ang pangalawa kong anak na magluluto nga raw kami ng pusit dahil matagal-tagal na hindi ito nakakakain dahil nga't puro gulay at isda nga lang kami para makatipid-tipid rin. Pagkatapos nga naming maghapunan ay tinuruan ng aking asawa yung panganay kong anak dahil nga't kinabukasan ay may exam sila pero kinalaunan din ay nagpatulong siya sa akin kasi nga't hindi niya raw naintindihan yung mga nakasulat na pointers dun sa assignment notebook ng aking anak at masaya naman ako kasi kahit papano ay natuturuan ko paminsan-minsan yung anak ko kasi nga pagkatapos kumain ay madalas natutulog na ako kasi antok na ako lalo na pagkatapos makainom ng gamot. Matapos matulungan sa aralin ng panganay ay pinatulog na namin sila ng maaga para kinabukasan ay maaga silang magising at kami rin
At yan lamang po sa araw na ito. Salamat sa panonood. Bukas uli. Bye!